Bago tayo mag-umpisa ay meron lang bata dito na gustong magpasalamat kay Sir Noli Pisa America at kay Boy Umay dahil yung kanilang pinadala na sa ating premiere videos ay naibili natin siya ng school supplies. Magpapasalamat lang siya. Hello po, ako po ay nagpapasalamat sa subscribers ni Firearm Instructor, kay Sir Noli Pisa America at Sir Jobel Platon dahil nakabili po ako ng gamit para po sa school. God bless you all po. Okay, yan po yung isa nating estudyante na achiever din siya at gustong maging architect. So, natutuwa naman ako. Thank you, Sir Noli at Jubel Platon na tulungan natin yung isang bata na nakabili ng kanyang mga school supplies. Maraming salamat sa inyo. Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Okay, bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang muna sabihin sa inyo kung ano ang ating topic ngayon. Dahil marami pa rin ang naguguluhan sa mga paglilinis ng baril, kung ano mga dapat gamitin, kung ano ang lubricant na dapat gamitin at ano ang dapat gawin, paano ang paglilinis. So ngayon ay bibigyan ko kayo ng sample kung paano maglinis. At susubukan natin itong carburetor cleaner. Ito. Nung nakaraan kasi ang ginagamit lamang natin ay gas. Okay, so yung mga ay subukan naman natin itong carburetor cleaner at itong strike hold. At saka itong WD-40. Okay, kung pa tayo WD-40. Ayan. So, subukan naman natin gumamit ng mga commercial na panlinis. At bago ako natin gawin yan, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo mahigit ng 43,100 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa mga pag-share ng ating mga videos, sa mga ganda ninyong comment, at gayon na rin sa mga baser. Okay, at pasasalamatan ko lamang yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil ang YouTube channel natin ay para sa 6 na estudyante natin tinutulungan. Meron tayong mga beneficiaries na mga anak na single parent. Tinutulungan natin yung mga hindi makapag-aral dahil walang baon. So, nabibigyan natin ng pambaon. Kaya napapasalamat din tayo sa mga nagpadala sa ating GCash number. Nakatulong kayo sa mga baon ng mga batang beneficiary natin. At gayon din sa nagpadala sa ating premiere videos kay Noli Pisa America at kay Boy Umay. Pambili naman natin yan ng school supplies. Ayan, at alin ba ang magandang panlinis? Okay, at actually, ang totoo, pag kami naglilinis, gas lang eh. Pero subukan natin gumamit ng mga commercial na Ngayon, magtanggal kayo ng grip, lalo na kung ang grip ninyo ay itong kahoy. Kung ang grip ninyo ay kahoy o di kaya ay lalo kung rubber, tanggalin ninyo ang grip kasi yan ay sensitive sa chemical, yung grip. So mas maganda nang tinatanggal yan. Tanggalin na natin. At siyempre, check muna natin ang chamber. Kung meron yung chamber load. Okay, wala naman chamber load. At tanggalin na lang natin to. Gawin lang natin mabilis. Sige, tanggalan natin ang grip at tanggalin natin ang slide.
Ayan. At tanggalin na natin ang recoil spring. So, set aside na natin yung box at kinakailangan lamang natin ang isang maliit na container. So, tatanggalin din natin ang ano nito, barrel. Ito ay may barrel bushing. Kaya, tanggalin na rin natin ang barrel. Ibang klase po ang ano nito yung paano to. Ang barrel bushing niya naka-thread. Hindi ka mukha ng mga anong mga 1911. Naka-thread kasi ang barrel bushing nito eh. Ayan, kaya makikita natin kung kagaano kadumi siya. Oh. So, pag ganyan, mag-ano na tayo. Gumamit na tayo ng gloves. Okay? Kasi may chemical yan eh. Gloves. At yan. Bakit pala? Titingnan natin kung ito ay makakatanggal ng at mag face mask na rin tayo. Importante face mask dahil sa chemicals. So titingnan natin ito kung ito ay makakalinis ba. Tingnan natin kung kagano ito kadumi. Yan, sobrang madumi siya. Sprayan lang natin. Dahil ito sinubukan ko sa karburador, maganda siya. Huwag kayong gagamit ng amoy thinner. Yung amoy lacquer thinner, huwag kayong gagamit ng mga ganun. Kasi nakakasira yun. Ang dumi ng barrel niya, oh. Sprayan lang natin. Sobrang madumi siya. Para siyang yung panghugas sa sugat. Yung pag may sugat, yung bumubula. Ayan. So pagka ganyan, babrasin natin. Basta huwag kayong gagamit ng mga chemicals na amoy lacquer thinner. Yung matatapang. Dito naman sa barrel ay gagamit tayo ng nylon brass. Yan. So napapansin ko na natutunaw yung kanyang dumi. So ayan. At ang gagamitin natin na pangbanlaw ito. Ito
magkaiba ito kasi ito may cleanse, may lubricate, at saka may protect. So ito ang ginagawa kong pambanlaw dito. Ito para may ano na siya, may lubricate na siya at may protect na siya. Kung mapapansin ninyo ito, makikita ninyo yung dumi. Papakita ko sa inyo mamaya yung dumi niya. Kung mapapansin ninyo siya, na ang ganda niyang panlinis. Konting brush lang, konting ano, laglag agad yung kanyang dumi. Pakita ko sa inyo mamaya. Papakita ko sa inyo kung kagano kadumi ang mga baril namin dito. Ito na, papakita ko na sa inyo ha. Ito na yung nakuha natin dumi. Sandali. Yan na yung dumi niya na nakuha natin. O sa saglit lang. So maganda siyang pang ano, maganda siyang pang pantunaw ng dumi. Ayan na kung gaano siya kadumi oh. So ayan. So pinakita ko lang sa inyo. At kung gaano ka rin kadumi ang mga baril. So ganyan. At halimbawa, namumroblema naman kayo kung paano naman ito tutuyuin. Sapagkat ito ay basang-basa siya ng ano. Yan o, basang-basa siya ng chemical. Ang ginagamit ko lang dito, actually ang ginagamit namin dito ay ano. Ang ginagamit namin dito ay kompresor. Pero pag wala, binabalutan ko lang yan ng ano. Binabalutan ko lamang yan ng tissue. Yan, tissue lang. Para sipsipin niya yung mga ano. Sisipsipin niya yung mga chemical. Bahala na yung tissue dyan na sumipsip doon sa mga doon sa chemical na ano. At ang kagandahan nito, kaya ko ito ginamit. Ito ang tatandaan ninyo, ito ang huli ninyong ipanglilinis. Kasi ang WD-40 ay wala siyang lubricate. Ang WD-40 walang lubricate. Pero kung may makukuha kayong WD-40 na may lubricate, importante yung lubricate and protects. Ito, lubricate and protects. Yan ang hanapin ninyo. Anuin lang ninyo yan ng tissue at matutuyo na siya. At mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano paglinis naman ng baril. Bahala na yung tissue dyan. Bahala na yung tissue na sumipsip ng mga chemical. Yan. Sisip-sipinan niya yan. Ito naman baril, kukuha lamang kayo ng basahan na ganito. Yan. At kukuha kayo ng isang rod. Hanap tayo ng rod. Okay. Kukuha kayo ng rod. Huwag yung matulis ang dulo kung maaari. At inyo lang siyang
Papasadaan ng ganon. Paulit-ulit. Hanggang sa mawala yung dumi niya. Ganon lang mo. Para ano siya. Ayan o, malinis na yung kanyang loob. Linis na o. Ganon lang, paulit-ulit lang. So, ganon lang ang paglinis. Yan lang. At kung wala naman kayong kung wala naman kayong pambili nitong mga ganito, gas at saka brush lang, pwede na. Okay? At ang importante lang, kamukha na sinabi ko sa inyo, meron kayong motor oil lang, pampatak, okay na yun. Dahil kaya mas maganda itong may lubricate, itong ganitong may lubricate, yung singit-singitan ng mga baril ninyo, itong may lubricate na ganito, kasingit-singitan ng mga baril ninyo, ay malulubricate siya. Okay? So, ganun lang ang pagtuyo nito. Mga ilang minuto lang yan, matutuyo na yung loob niya dahil sisip-sipin niya ng tissue. Kung mapapansin ninyo, yan sinip-sip na siya ng tissue. Okay? Kung gumamit kayo nito, yung mga parts kahit hindi na ninyo lagyan ng oil kasi may lubricates na yan. May lubricates na yan. Kaya mas maganda yan. Pero kung wala naman kayong ganyan, yan maganda ng pakalinis. Kung wala naman kayong ganyan, ay ang gamitin na lang ninyo ay motor oil. Ayan, mapapansin ninyo ang linis na niya. Ayan malinis na siya. Ganun lang. Kahit wala kayong kompresor, tissue lamang ang pangsipsip ng nung mga chemical na ginamit natin. So ganun lang. At bago ninyo buuin yan, ay patakan lang ninyo ito. Ito ng mga dalawang patak na langis lang dito. Isa dito sa may isa sa may hammer dito. Patakan lang ninyo sa diyan, nakakalat naman niya isang patak lang, saglit. Na pala malabas. Yan. Patakan lang ninyo isa diyan. Tapos isa dito sa may banda rito. Patakan din ninyo ng isa sa may trigger para malubricate. Tapos isa dito sa may railing. Isa dito sa may gitna. Isa dito sa may dulo. Ganoon din sa kabila, isa dito sa gitna. Isa dito sa dulo. Yan. Ganoon din ito. Okay? Patakan lang ninyo ng isa dito sa kanyang may pairing pin block. Yan. At patakan lang ninyo dito basahin lang ninyo ng kaunti itong railing. So ganun lang at pwede na ninyong buuin yan. Okay, pag bubuo naman yan ay ilalagay lang ninyo itong Yan, yung mga nagtatanong no, mga paglilinis, ganun lang, mga madali ang paglinis. Kung wala kayo niya mga chemicals na yan, gas, o pwede. Wag kayong, hindi ko na-advise ang gasolina, delikado. Matapang ang gasolina, baka makasunog kayo, baka madisgrasya pa kayo. O di kaya ay gas, o di kaya diesel. Pero mas gusto ko ang gas kaysa diesel. Wala tayong panghigpit ito. Okay, so ayun na. Ito naman ay pupunasan lang ninyo, hindi naman ito masyadong nagdudumi. Yan, at kakabit na lang yung punasan na lang ninyong ganyan. Ganun lang kadali ang maglinis ng baril. So yan, sana may natutunan kayo. Kasi may nag-request na kung paano yung mga paglilinis. Ganun lang ang paglilinis ng baril. Hindi na kinakailangang yun pa. At kahit anong chemical ang gamitin ninyo,
Basta ang suggestion ko lamang sa inyo ay kung gumamit man kayo ng mga ibang panlinis kamukha nito, wala naman itong ano, ito panlusaw ito ng ano sa mga karburador, panlusaw ito ng mga carbon, kaya maganda to. Kasi pag ito'y pumasok sa karburador, lulusawin niya yung mga carbon sa kanyang intake at exhaust valve, lulusawin niya pag pumasok ito, kasi pag umaandar yung makina, spray mo ito sa karburador, papasok ito doon, lulusawin niya yun. Kaya ito ay nasubukan kong maganda at sinubukan ko rin sa baril. Kaso nga lang, wala akong nabasa dito na lubricates and protects. Pang clean lang talaga ito, pang clean. Kamukha parang WD-40, pang clean lang. At basta hanap lang kayo ng cleans, lubricates, and protects. Yan. Pero, huwag ninyong kalilimutan, ang importante, yung railing niya, patakanin nyo ng motor oil. Okay? O di kaya, kung meron kayong mga commercial oil, walang problema sa akin. Walang problema yung mga commercial oil na yan. Ang importante niyan, may lubricant. Dahil at saka, ang importante, kung ikikip ninyo ang inyong mga baril, ay malinis. Linisan ninyo ganyan. Kasi kung yan ay ginamit ninyo, tapos ay nilangisan lang ninyo, tapos ikinip ninyo, ayun, magkakameron niya na pag binuksan ninyo yan. Diyan nalalabas yung sasabihin ninyo na bakit ganun ang naging hitsura ng baril ninyo. Ay kasi, hindi ninyo nilinisan. Ginamit ninyo. Nilangisan lang ninyo, itinago ninyo, ay siyempre, may mga residue na doon. Doon magkakameron ng problema. Okay, so ayan. Sana may natutunan din kayo. Wala akong pinopromote na gun cleaner o ano pa man. Sa akin, pwede na ang gas. Pwede na ang gas. Ang importante, malinis ang inyong baril, na lubricate ninyo. Yun ang importante. Hindi ako nagpo-promote ng ano pa man panlinis. Ipinakita ko lamang sa inyo na itong mga ganitong product ay do sa mga tamad at sa mga may pambili ha. Kasi pag gas, masyadong matapang din sa kamay yung gas Okay, so maganda rin. At wag na wag kayong gagamit ng mga amoy thinner. Yung mga matatapang, sobrang flammable. Wag kayong gagamit nun. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli. Yan, yung mga nagtanong ng mga paglilinis, hindi ko na binasa yung mga pangalan ninyo kasi ang dami, naliligtaan ko rin lang. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video. At welcome sa lahat, lalo tigit mga baser.